Ngayon guys ay subukan natin yung mini hydro turbine or low head turbine na DIY. Sarap maligo guys, ang linaw. Ito guys lahat yung gamit. Kasi nung unang testing ko sa kanya ay tinanggal ko muna kasi i-upgrade ko siya. Yung kanyang bearing ay papalag-palag, single bearing lang noon. Ito guys, ayan. Ngayon hindi na siya maalog, hindi na papalag-palag ngayon to. Kahit pa paano ay sana mas mabilis ngayon. Tapos pininturahan ko siya ng ganyan stripe para makita natin yung actual na bilis niya. Sana magsabay sa frame rate. Okay, yan guys. Mas matibay na siya ngayon kasi nung una single bearing lang yung ginamit ko. Ngayon double bearing. Stick bearing sana, kaya lang wala akong mahanap na ganito. Kaya dinoble ko na lang yung kanyang bearing. The same yung kanyang stator winding, parehas yung kanyang magnet. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha ito, tapos yung kanyang stator. Galing po ito guys sa isang motor ko na na-stock, sira, stator winding at yung kanyang magnet. Ito yung kanyang sa Ilocano ihi or axle para sa kanyang gulong sa XRM 125. Ito guys yung pinagkunan ko. Naigpit siya kasi naka short sa output, pero kung tatanggalin natin, yan, luluwag. Pero pag i-short natin like this, hihigpit siya. May ginawa ko guys na rectifier diode. Walang regulator, wala ako nun. Yung regulator niyang dati nung motor ko sira, kaya ginawa ko na lang ay rectifier diode. So, tapos meron siyang indicator. Ayan, makikita natin kung ilang ampere yung kanyang output. Flashback.
A flashback. Okay, subukan natin. Mas maganda yung ikot niya ngayon guys kaysa nung unang test ko sa kanya. Mas pino yung kanyang ikot. Mas smooth. Tapos dito sa kabila, wala siyang alog. Hindi kagaya nung una na pumapaling-paling na ganon. Tapos naririnig ko minsan sa loob ng doon, pag nakaset up doon, tumatama dito sa gilid. Pero ngayon, hindi. Problema pala guys ay nakatutok pala yung dulo ng pipe sa ilalim, kaya yung labasan ng tubig ay natatrap. Kailangan pala nakahang para yung tubig ay free siya na lalabas dun sa baba. Okay, ayos guys.
pwedeng may battery or pwedeng direct na, kasi nga guys yung output ng generator ay AC. Pwede nating i-input sa transformer na 12 volt tapos ang output niya ay 220. Kaya lang ang problema pag ganun ay kung mabigat yung load, namamatay siya or mahina. Kaya dapat okay na rin to guys. Ikarga sa battery habang hindi ginagamit, tapos kung ginagamit, eto pa no, sustain kasi mayroon siyang battery. Habang hindi ginagamit yung inverter, nakakapag-store siya ng kuryente sa battery. Dire-diretso, day at night, araw at gabi, nagkakarga siya. May araw man or wala. Siguro next video ay subukan natin i-upgrade or pataasin pa yung kanyang output. Subukan natin i-rewind, subukan kaya natin na itaas hanggang 220. Kaya. Pero itong setup na to guys ay pwede nang ilagay sa transformer para tumaas. Yung nga lang ay sa mga ilaw-ilaw lang na LED pang charge ng cellphone. Pero kung just in case na maraming load, mabigat ang load, babagsak pa rin yung kanyang kuryente. Okay na to guys. Pasok na.